Ang kwento natin ay nagsisimula sa isang madilim na silid noong 1974. Isang batang lalaki na nagngangalang Ben ang nag-i-explore at nakakita ng isang libro. Nakita siya ng kanyang lolo at kinuwento sa kanya ang isang storya. Noong 1832, isang lalaki ang pupunta upang makita ang Pangulo. Dahil wala ang Pangulo at malapit na siyang pumanaw, iniwan niya ang lihim ng kayamanan sa ninuno ni Ben, kay Thomas Gates. Ang kayamanan ay nawala ilang siglo na ang nakalipas ngunit natagpuan ito ng mga Knights Templar na naging mga Freemasons. Noong panahon ng Civil War, itinago ito at iilang clue lamang ang naiwan. Binigyan si Thomas ng isang clue na nagsasabing, "The secret lies with Charlotte." Pinutol ang kwento ng dumating ang ama ni Ben na si Patrick na hindi naniniwala sa kwento. Ilang taon nang lumipas, naglalakbay si Ben sa Arctic kasama sina Ian at Riley. Sila ay bahagi ng isang grupo na naghahanap ng isang nakabaong barko. Naghukay si Ben at natagpuan ang bahagi ng barko na may pangalang Charlotte. Pinasok nila ang barko at natagpuan ang kapitan na may hawak ng isang bariles. Binuksan ni Ben ang bariles at natagpuan ang isang box na may pipe. Ang pipe na ito ay naglalaman ng bugtong na sinubukan ni Ben lutasin. Nalaman niya na may isang invisible map na nakadrawing sa likod ng Declaration of Independence. Sinabi ni Ian na maaari nilang nakawin ang declaration. Ngunit tumanggi si Ben, karamihan sa mga kalalakihan ay tinalikuran siya. Sinasabing nakakasagabal siya. Sinabi ni Ben na may karagdagang clue na tanging siya lang ang nakakaalam. Kaya tinakot siya ng mga ito at sinabing papatayin si Riley maliban kung sabihin ni Ben ang nalalaman niya. Nagsindi si Ben ng apoy ngunit inilak sila ni Ian sa loob ng barko. Gayunpaman, nakatakas sila sa pamamagitan ng isang butas bago sumabog ang barko. Pagkaraan ng ilang oras, sinubukan ni na Ben at Riley na ipaalam sa FBI ang mga plano ni Ian, ngunit hindi sila pinaniwalaan. Sa National Archives, pumunta sila upang makita si Dr. Abigail Chase. Namangha si Ben sa kanyang koleksyon, ngunit napansin na may nawawala. Humingi siya ng permiso upang suriin ang declaration upang tingnan kung may nakatagong encryption sa likod nito. Tumanggi si Abigail, kaya umalis silang malungkot. Pumunta sila upang makita ang dokumento sa likod ng isang glass screen at nagdesisyon si Ben na nanakawin ito. Sinabi ni Riley na imposible ito at ipinaliwanag ang mga security precautions. Ibinunyag ni Ben na ang dokumento ay ililipat sa preservation room sa katapusan ng linggo, kung saan mas magiging maluwag ang security. Nagsimula silang maghanda para sa pagnanakaw. Ipinadala ni Ben kay Abigail ang nawawala niyang koleksyon na may invisible ink. Si Riley ay pumunta sa archive at nag-activate ng isang heat sensor. Tumanggap si Abigail ng tawag at pumunta sa preservation room upang mag-check. Ipinasok niya ang password sa keyboard kung saan hindi niya namalayan na nag-iwan siya ng invisible ink. Pinanood ni Riley ang mga kamera at nakita niyang inaalis na ang dokumento para inspection. Samantala, naghahanda si Ian ng mga pampasabog kasama si Shaw. Dumating si Ben at ang kanyang peking ID ay nagbigay sa kanya ng instant access. Si Ian naman ay dumating din para sa kanyang raid. Nakilala ni Ben si Abigail sa party at nagpasalamat siya sa regalo ni Ben. Ipinagpalit ni Ben ang kanilang mga baso ng champagne upang makuha ang mga fingerprint ni Abigail. Pumunta ang crew ni Ian at si Ben sa preservation room ng sabay. I-disable ni Riley ang security camera at na-decipher ni Ben ang access code. Dumating si Ben sa preservation room at sinimulang tanggalin ang dokumento. Biglang nawala ang camera feed ni Riley dahil kinontrol na ni Ian ang signal. Pinili ni Ben na kunin ang dokumento sa case, ngunit nang makarating siya sa elevator, dumating sina Ian at ang kanyang grupo. Pinagbabaril siya at mabuti na lang at nakapasok sa elevator. Plinastik ni Ben ang Declaration of Independence. Napansin ng isang security guard na may mali at binuksan ang alarm. Sinubukan ni Ben na umalis at sinundan siya ni Abigail. Sa labas, tinanong siya ni Abigail kung ano ang nangyayari nang biglang tumunog ang alarm. Nalaman niya na ninakaw ni Ben ang Declaration of Independence at sinubukang agawin ito mula sa kanya. Sumakay si Ben sa van kasama si Riley at tumakas sila. Mula sa malayo, nakita ni Ian si Abigail na may hawak ng dokumento at dinukot nila siya. Hinabol nila Ben at Riley si Ian upang iligtas si Abigail at nagtagumpay sila. Ngunit napansin ni Ian na ang dokumento ay isang replika. Sinabi ni Ben na nasa kanya pa rin ang original at i-eksperimentuhan niya ito.
Alam niyang malalaman ng FBI ang kanyang pagkakakilanlan, ngunit sinabi niyang kailangan niya ang silence the good letters. Kailangan niyang pumunta sa bahay ng kanyang ama upang makuha ang mga original. Si Detective Sadusky ang nanguna sa investigasyon. Ang mga pagsisiyasat ay humantong sa apartment ni Ben kung saan natagpuan nila ang mga kopya ng mga liham. Samantala, na-decode din ni Ian ang code. Pumunta si Ben upang makita ang kanyang ama at humingi ng mga liham, ngunit nagalit si Patrick at sinabi sa kanya na umalis. Sinabi ni Ben na natagpuan niya ang Charlotte, ngunit naniniwala si Patrick na isa lamang itong alamat at magpapatuloy si Ben sa paghahanap ng clue sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Sa kabila nito, sinuri nila ang deklarasyon at natuklasan ang mga nakatagong numero na may kaugnayan sa mga liham ni Silence the Good. Gayunpaman, ibinunyag ng kanyang ama na idinonate na niya ang mga ito sa Franklin Institute sa Philadelphia. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang FBI sa bahay at nakita si Patrick na nakataling. Wala siyang ibinigay na impormasyon. Dumating si Ben sa Philadelphia at kumuha si Riley ng isang bata para i-decode ang mensahe para sa kanila. Habang nakukuha na ang huling mga salita, napansin ni Ian ang bata at sinundan siya palabas, pero nakaalis na si Riley. Nagkita sina Riley, Ben at Abigail para ipakita ang na-decode na mensahe. Sinuri nila ang oras sa orasan na nasa likod ng isang 100 bill. Ito ay nagpapakita ng 2:22. Binayaran ni Ian ang bata para ibigay sa kanya ang impormasyon na nakuha mula kay Riley at nagtungo sila sa Liberty Bell. Sina Ben, Abigail at Riley ay nasa clock tower na at eksaktong 2:22 p.m. Pinanood nila kung saan tatama ang anino ng tore at nagtungo sila sa lokasyon na iyon kung saan natagpuan ni Ben ang isang simbolo na nakaukit sa isang bato. Inalis niya ang bato at natuklasan ang isang aparato para sa paningin. Sinusundan ni Ian, ngunit nauuna pa rin si Ben. Binuksan nila ang Declaration of Independence at gamit ang mga lente, nakita ni Ben ang isang bagong clue. Nakita nila ang pagdating ng grupo ni Ian at nagpa siyang maghiwalay dala ang mga iba't ibang clue. Nakita sila ni Ian at Shaw at sinimulan silang habulin. Sa paghabol, nahulog ni Abigail ang declaration at pinulot ito ni Ian. Habang patungo si Ben upang makipagkita sa iba, siya ay biglang nahuli ng FBI. Nakita ito ni Abigail at Riley at tumakas. Tinanong ni Abigail si Riley kung alam niya kung paano makontak si Ian. Iniimbestigahan si Ben at binigyan siya ng dalawang pagpipilian. Una, pumunta sa bilangguan o pangalawa, tulungan ng FBI na mabawi ang deklarasyon at mapunta pa rin sa bilangguan ng mas matagal, ngunit mas magaan ang pakiramdam sa loob. Habang nakaupo siya roon, napagtanto niya na mayroong higit pang clue sa naunang nakita niya. Bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Ian at nakikinig ang FBI. Hiningi ni Ian na magkita sila sa flight deck ng USS Intrepid sa New York at dalhin ang mga salamin. Dagdag pa rito, sinabi niya sa FBI na alam niyang nakikinig sila na hayaan siyang pumunta ng mag-isa o sisirain niya ang Declaration of Independence. Kinabukasan si Ben ay nasa USS Intrepid. Dumating ang isang helicopter at nagdulot ng interference sa communication ni Ben. Sa oras ng pagkagambala, binigyan si Ben ng instructions ngunit hindi ito marinig. Nagpatuloy si Ben patungo sa observation deck sa likod ng barko. Siniguro niya kay Sadusky na hindi siya laban sa kanila ngunit natuklasan niya ang pangatlong opsyon. Tumalon si Ben sa dagat habang mabilis na kumilos ang mga divers ni Sadusky. Sa ilalim ng dagat, sinagip si Ben ng grupo ni Ian. Mabilis na ipinaalam sa kanya na si Abigail na ang nagpapatakbo ng mga desisyon at ipinasa sa kanya ang telepono. Sinabi ni Abigail na nakipagkasundo siya kay Ian. Malapit na sila sa lokasyon na pinaniniwalaan nilang ipinahiwatig ng nakaraang clue at doon nila dinala si Ben. Pagdating niya, sinalubong siya ni Ian at ipinasa sa kanya ang mga clue. Tinanong ni Ian kung nasaan ang kayamanan. Sinabi ni Ben ang kanyang nalalaman bago subukang umalis. Gayunpaman, naniniwala si Ian na may higit pang alam si Ben at ibinunyag na bihag niya ang kanyang ama. Sinabi ni Ben kay Ian na kailangan nilang pumunta sa loob ng Trinity Church. Nakiusap si Ben kay Ian na palayain ang kanyang ama, ngunit ipinahayag ni Ian na bihag din niya sina Riley at Abigail. Muling sinuri ni Ben ang mapa at ipinahayag na nakasaad din doon ang nasa ilalim ng Parkington Lane. Lahat sila ay nagtungo sa libingan sa ilalim ng simbahan
kung saan natagpuan ni Riley ang isang bato na nagsasabing Parkington Lane. Binasag nila ang bato na naglalantad ng isang lagusan. Lahat sila ay nagsimulang umakyat hanggang sa marating nila ang higit pang mga silid. Biglang hinalikan ni Ben si Abigail. Habang nagpapatuloy sila, isa sa mga kasamahan nila ay nahulog sa mga bulok na sahig hanggang sa kanyang kamatayan na nagpasimula ng isang sunod-sunod na pagkasira. Sina Abigail at Ben ay sumakay sa isang sinaunang elevator system at nahulog pa. Halos mahulog nila ang declaration, ngunit naisalba nila ito at ang kanilang mga sarili. Nagtipon ulit ang lahat at ginamit ang elevator upang makapunta sa ibaba, kung saan sila nagpatuloy sa higit pang mga lagusan. Dumating sila sa isang huling silid, ngunit tila isa itong dead end. Nagalit si Ben na inilipat na ang kayamanan at wala ng ibang clue. Hindi siya pinaniwalaan ni Ian at nagpasya itong iwan sila doon, maliban kung sasabihin ni Ben ang susunod na clue. Biglang ibinunyag ni Patrick na alam niya ang susunod na hakbang. Ang nakabitin na lampara ay nagpapahiwatig na ang susunod na clue ay nasa ilalim ng isa pang nakabitin na lampara sa Boston. Umalis si Ian, ngunit ipinahayag ni Patrick na ito ay isang peking clue. Bumalik sila sa silid at natagpuan ang isang pictograph ng mata. Nakahanap si Ben ng isang pindutan at pinindot ito. Naglalahad ng pasukan sa silid ng kayamanan. Ngunit ang treasure room ay walang laman. Nadismaya si Ben at sinabi na tama ang kanyang ama. Sinabi ni Patrick na hindi, sinundan lang ni Ben ang mga clue at kung merong treasure room, siguradong meron ding treasure. Lahat sila ay nagpasya na ipagpatuloy ang paghahanap sa kayamanan. Naniniwala si Ben na dapat may isa pang daan palabas. Ang pipe ay nagpapatakbo ng isang keystone na nagdala sa kanila sa isa pang silid kung saan sa wakas natagpuan nila ang mga kayamanan. Sinindihan ni Ben ang gunpowder. Lumakad ang apoy patungo sa dulo ng silid ng kayamanan. Dahan-dahan silang naglakad at doon nila nakita na sobrang daming kayamanan pa pala ang nakaimbak doon at isa pang daan palabas. Tinawagan ni Ben si Sadusky at ibinalik ang Declaration of Independence. Humingi lamang si Ben ng credits ang kanyang grupo at pamilya sa pagtuklas ng kayamanan at naibahagi ito sa maraming museo. Sa Boston, inaresto ng FBI sina Ian at ang kanyang grupo. Gamit ang reward na pera, bumili si Ben ng isang malaking estate at bumili si Riley ng isang sports car. Habang nagtatapos ang pelikula, ipinakita ni Abigail kay Ben ang isa pang mapa ng kayamanan. Please like and subscribe para sa susunod na video tulad nito. Malaking tulong iyon sa aking channel. Salamat sa panonood.